Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral nami hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Panginoon na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring, papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubos na kayong napamahal sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinaliwanag ni Pablo ang motibasyon niya sa pagpahayag sa mga taga-Tesalonika. Galing sila noon sa Filipos. Inusig sila doon at pinalayas sa Filipos dahil sa oposisyon ng mga Hudyo. Kaya dumating sila sa Tesalonika na may kababaang loob at medyo may takot at insecurity. Hindi sila dumating upang manlang. Hindi sila gumamit ng mga matatamis na salita upang makaakit. Kahit na nakatagpo sila ng kabiguan, patuloy ang kanilang pagmimisyon dahil sa paniniwala na ipinagkakatiwala sa kanila ng Diyos ang mabuting balita. Nangaral sila hindi upang magbigay ng kasiyahan sa mga tao, kundi dahil sa Diyos lamang. Kaya hindi sila naghahangad ng papuri ng mga tao, kundi papuri na galing sa Diyos. Ginagawa nila ang kanilang pagpapahayag na may pag-ibig sa Diyos. At ganun din sa mga taga-Tesalonika upang matanggap nila ang magandang balita. Hindi lang mga aral ang inihandog nila sa kanila, pero pati ang kanilang sariling buhay. Para na silang naging mapagkalingang ina sa kanila at handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa mga Kristiyano sa Tesalonika. Ang tingin ni Pablo at ng kanyang mga kasama, ang kanilang misyon ay hindi lang isang trabaho o isang hanapbuhay. Ito'y isang pagtatalaga nila ng kanilang sarili. Hindi lang salita o aral ang kanilang binabahagi, kundi ang kanilang buhay mismo. Kaya buong sarili nila ang kanilang ibinibigay sa mga pinupuntahan nila. Ito ay pagmimisyon ng buong pagmamahal. Mahal nila ang kanilang misyon at mahal nila ang mga pinupuntahan nila. Dahil dito, marami silang naaakit sa Diyos
At dahil ito, buong tiyaga nilang ginagawa ang kanilang gawain. Hindi sila nadi-discourage at hindi sila tumitigil kahit na may mga hadlang. Ang ganitong gawain ay ginagawa nila dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya ang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran sa kanilang pagpapahayag. Paliwanag kay Pablo ang mga motibasyong ito ng kanyang pagmimisyon. San Pablo, ibahagi mo rin sa amin ang malalim na motibasyon sa iyong gawain. Hindi lang ito trabaho, ito'y pagpapahayag ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao, at pag-ibig sa mensahe na iyong dala-dala. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.